Hindi ka gumawa ng ingay. Hindi ka nag-anunsyo ng kahit ano. Pero sa kaibuturan mo, may isang desisyong unti-unting nabubuo, tahimik, mabigat, at hindi na mapipigilan. Scorpio, hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa tamang tiyempo at pananahimik. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay naghintay. Habang ang iba ay nagsasalita, ikaw ay nagmasid. At ngayon, nagsisimula ng tumugon ang universo, hindi maingay, hindi lantaran, kundi sa anyo ng pananalapi. Natagpuan ka ng mensaheng ito dahil ang tahimik na desisyong malapit mo nang gawin. O maaaring nagawa mo na. Ay siyang eksaktong hakbang na magbabago sa iyong kinabukasan sa pera nang walang nakakapansin hanggang sa huli na ang lahat. Scorpio, ang mensaheng ito ay hindi basta nagkataon at hindi ka rin napadpad dito ng aksidente. Noon pa man, iba ka na sa karamihan. Habang inaasahan ng mundo ang maiingay na galaw at mabilis na resulta, ikaw ay kumikilos sa katahimikan, ginagabayan ng kutob, hindi ng ingay. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man mangyari. Nasisilip mo ang mga pagbabago bago pa ito makita ng iba. Sa mga nakaraang panahon, maaaring sinubok ng buhay ang pasensya mo, sa pera, sa emosyon, sa isipan. Mas marami kang dinadala kaysa sa ipinapakita mo, mas malalim kang mag-isip kaysa sa iyong sinasabi. At iyon mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ang sandaling ito. Hindi ito tungkol sa biglaang tagumpay o instant na swerte. Ito ay tungkol sa isang tahimik na pagkakatugma sa pagitan ng iyong panloob na kaalaman at ng direksyong tinatahak ng iyong buhay. Isang desisyon, ginawa ng walang palakpakan, ang may kapangyarihang baguhin ang landas ng iyong pananalapi. Manatili ka sa mensaheng ito, Scorpio. Ang susunod na mangyayari ay para sa mga kumikilos sa katahimikan at umaangat sa kapangyarihan. Iyan tahimik na yugto, nagsisimula ang kwento. Scorpio, bago magsimula ang anumang pagbabago, laging may isang tahimik na yugto, isang bahaging madalas hindi nauunawaan ng karamihan. Ito ang yugto ng paglalakbay kung saan tila walang gumagalaw sa ibabaw, pero sa ilalim nito, lahat ay nagbabago. At mas matagal mo itong pinagdadaanan kaysa sa inaakala ng iba. May mga sandaling nakaramdam ka ng pagiging hindi nakikita. Mga panahong hindi napansin ang pagsisikap mo, hindi kinilala ang mga ideya mo, at mali ang pagkaunawa sa mga pinagdaraanan mo. Nakita mong ipinagdiriwang ng iba ang mga tagumpay na alam mong hindi pa sila handa, habang ikaw ay patuloy na naghahanda sa likod ng eksena. Hindi iyon inggit, iyon ay kamalayan. Sa kaibuturan mo, alam mong ang landas mo ay hindi kailangang maging maingay o minamadali. Natutunan mong magmasid sa halip na mag-react. Makinig sa halip na magpaliwanag. Ingatan ang mga plano mo habang paulit-ulit na tinatanong ng mundo kung bakit ka napakatahimik. Ang hindi nila nakita ay ang disiplina na unti-unting nahuhubog sa loob mo. Ang pasensya. Ang linaw ng isip. Bawat pagkaantala ay may itinuturo sa iyo kung paano kumilos ng may estratehiya, hindi pa dalos-dalos na emosyon. Sa usaping pananalapi, maaaring naging mabigat ang yugtong ito. Parang mas mabagal ang progreso kaysa sa nararapat. Parang mas maraming pintong nagsasara kaysa nagbubukas. Pero Scorpio, sa katahimikan humahasa ang kapangyarihan mo. Habang ang iba ay inuubos ang lakas sa pagpapatunay ng sarili, ikaw ay nag-ipon nito. Habang ang iba ay humahabol sa pagkilala, ikaw ay nag-aaral ng mga galaw at pattern. Hindi ito kailanman parusa. Ito ay paghahanda. Dahil sa tahimik na yugtong ito, humihiwalay ka sa karamihan. Dito ka tumitigil sa pagsunod sa ingay at nagsisimulang magtiwala sa sariling kutob. At higit sa lahat, dito mo nauunawaan na ang tunay na yaman ay hindi dumarating na may anunsyo, dumarating ito kapag handa ka na talagang hawakan at pangalagaan ito. Ang susunod na mangyayari ay hindi aksidente. Ito ang natural na bunga ng lahat ng tiniis mo sa katahimikan. Iyan ay desisyon, punto ng pagbabago. Bawat Scorpio ay dumarating sa isang sandali na hindi mukhang dramatiko sa paningin ng iba, pero sa loob mo, binabago nito ang lahat. Walang anunsyo. Walang selebrasyon. Isang tahimik na pagkaunawa lang na unti-unting lumulubog sa kaibuturan mo. Isang sandaling may nag-click at bigla mong naintindihan na ang pagpapatuloy sa dating paraan ay hindi na pwede. Ang desisyong ito ay hindi galing sa pressure. Ipinanganak ito mula sa pagod. Mula sa pagkaalam na nalampasan mo na ang ilang gawi, ilang tao, ilang padron sa pera na dati akala mong kailangan mo, pero ngayon, ramdam mong naglilimita na lang sayo. Hindi mo ito pinagtatalunan. Hindi mo ipinapaliwanag. Basta ka na lang nagpasya.
Para sa ilang Scorpio, ang desisyong ito ay tungkol sa kung saan mo inilalagay ang enerhiya mo. Para sa iba, ito ay tungkol sa kung ano ang hindi mo napapayagang mangyari. Maaaring may kinalaman ito sa pera, sa trabaho, o sa paraan ng pagpapahalaga mo sa oras mo, pero ang tunay na lakas ay nasa kung ano ang tahimik mong binibitawan. Tumitigil ka sa pag-aksaya ng lakas sa mga lugar na wala namang ibinabalik. Ang nagpapalakas sa desisyong ito ay ang katahimikan nito. Hindi ka naghahanap ng pag-apruba. Hindi ka humihingi ng pahintulot. Hindi mo rin ito agad ibinabahagi sa iba. Sa kaibuturan mo, alam mong sa sandaling banggitin mo ito ng masyadong maaga, mawawala ang bisa nito. Kaya pinoprotektahan mo ito. Dito pumapasok ang intuwisyon ng Scorpio. Nagsisimula kang kumilos ng iba. Gumastos ng mas may kamalayan. Mag-isip ng pangmatagalan sa halip na mag-react sa emosyon. Maaaring wala kang agad makita na resulta, pero may gumagaan, may nagiging mas malinaw. Para bang ang bigat na matagal mo ng pasan ay sa wakas na ilapag mo na. At ito ang katotohanang hindi napapansin ng karamihan, ang yaman ay hindi tumutugon sa desperasyon. Tumutugon ito sa linaw ng isip. Sa sandaling ginawa mo ang tahimik na desisyong iyon, lumipat ka mula sa survival mode patungo sa strategy mode. Mula sa pag-asang magbabago ang lahat patungo sa tiyak na kaalamang kailangang magbago ito. Walang dramatikong nangyari noong araw na yon. Pero nagbago ang lahat. Dahil ang tahimik na desisyong iyon ay hindi maliit. Ito ang pintuan. At sa sandaling ang isang Scorpio ay pumasok sa isang pintuan ng may malinaw na layunin. Wala nang balikan. Bakit gumagana desisyong Aki para Dad Scorpio? Ang hindi nauunawaan ng karamihan tungkol sa Scorpio ay ito, ang kapangyarihan mo ay hindi lang nagmumula sa pagkilos, nagmumula rin ito sa pagpipigil. Habang ang ibang zodiac ay nagmamadaling sunggaban ang oportunidad, ang Scorpio ay naghihintay hanggang sa maramdaman nitong hindi na maiiwasan ang tamang sandali. At eksakto iyon ang dahilan kung bakit perpektong gumagana sa iyo ang tahimik na desisyong ito. Pinamumunuan ka ng lalim, hindi ng padalos-dalos na emosyon. Kapag nagpasya ka, hindi ito basta damdamin, ito ay pinal na. Hindi ka gumagawa ng galaw dahil lang nasabik ka, kumikilos ka dahil nakita mo na ang magiging resulta sa isipan mo bago pa man ito mangyari. Ito ang nagbibigay sa iyo ng bihirang kalamangan pagdating sa pera. Nararamdaman mo ang panganib bago pa ito maging tunay na banta. Nakikilala mo ang oportunidad bago pa ito dagsay ng marami. Ang desisyong ito ay tugma sa likas mong hilig na maglaro ng pangmatagalang laban. Hindi ka interesado sa mabilisang panalo na mabilis ding nawawala. Ang hinahanap mo ay kontrol. Katatagan. Kapangyarihang tahimik na lumalago sa likod ng eksena. Kaya handa kang manatiling hindi pansin habang ang iba ay naghahabol ng atensyon. Alam mo na ang pagiging nakikita ay hindi katumbas ng pagiging ligtas. Umuusbong ang enerhiya ng Scorpio kapag ito ay nakatuon. Kapag tumigil ka sa pagkakalat ng oras, emosyon, at pera, nagsisimulang magdoble-doble ang resulta ng lahat. Humahasa ang intuition mo. Lumalakas ang disiplina mo. Nagsisimula kang makakita ng mga pattern na hindi napapansin ng iba, kung saan dapat maglaan ng lakas, kung saan dapat umatras, at kung kailan dapat maghintay. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi mo kailangan ng panlabas na motibasyon. Kapag ang isang Scorpio ay nag-commit sa loob ng sarili, ang universo ay tumutugon sa labas. Hindi agad-agad pero tuloy-tuloy. Ang mga pinto ay hindi biglang bumubukas. Tahimik silang nag-a-unlock. Dumarating ang mga oportunidad na parang karaniwang usapan, mensahe, o maliliit na pagbabago na ikaw lang ang nakakaramdam na mahalaga. Hindi binago ng desisyong ito kung sino ka. Inihanay ka lang nito sa kung sino ka na noon pa man. At kapag ang Scorpio ay kumikilos ng nakaayon, may pasensya, may lihim, at may malinaw na direksyon, hindi lumalaban ang yaman. Sinusundan ka nito. Tahimik. May estratehiya. Pangmatagalan. Iyan ay pagbabago pera, nagigising ang enerhiya ng kayamanan. Pagkatapos magawa ang desisyon, may isang banayad na pagbabago ang nagsisimulang mangyari sa paligid mo. Hindi ito parang swerte. Mas ramdam itong pagkakaayon. Ang bigat na dati mong nararamdaman pagdating sa pera ay unti-unting gumagaan, hindi dahil bigla kang nagkaroon ng mas marami, kundi dahil hindi mo na ito hinahabol mula sa takot. At ang pagbabagong iyon ang nagbabago ng lahat. Scorpio, tumutugon ang kayamanan sa kalmadong otoridad.
Sa sandaling tumigil ka sa pagpipilit ng resulta, nagsimulang gumalaw ang pera papunta sa iyo sa ibang paraan. Ang mga oportunidad ay hindi na sumisigaw para sa pansin, dumarating sila ng tahimik, halos parang kaswal lang. Isang usapan dito. Isang mensahe doon. Isang pagkakataong sa unang tingin ay hindi ka hanga-hanga, pero may bigat sa pakiramdam mo. Napapansin mo na ang parehong pagsisikap ay nagbibigay na ng mas magagandang resulta. Mas mahalaga na sa iyo ang oras mo. Mas matalas kaysa dati ang kutob mo pagdating sa pananalapi. May mga bagay na tinatalikuran mo na dati ay tinatanggap mo lang, at nakakagulat, may mas magandang pumapalit. Para itong pagsubok ng universo sa paninindigan mo sa tahimik na desisyong ginawa mo. Ang lakas ng yugtong ito ay nasa pagiging hindi halata nito sa iba. Sa panlabas, parang walang nagbago. Pero sa loob mo, mas buka. Mas kontrolado. Hindi ka na basta tumutugon sa bayarin, pressure, o paghahambing. Ikaw ay nagpaplano. Nagpoposisyon. Nagtatayo. Dito tunay na nagigising ang enerhiya ng kayamanan, hindi bilang bigla ang yaman, kundi bilang tuloy-tuloy na momentum. Nagsisimula kang makaakit ng mga resources, impormasyon, at taong gumagalang sa hangganan mo. Ang pera ay hindi na magulo, nagiging may malinaw na layunin na ito. At ang pinakamahalagang pagbabago sa lahat. Tumatigil ka sa pagdududa sa sarili mo. Ang intuition ng Scorpio ay nagiging kumpas mo sa pananalapi. Alam mo kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Kailan gagastos at kailan maghihigpit. At dahil hindi mo na ipinapahayag ang mga plano mo, walang nakikialam sa mga ito. Hindi nag-aanunsyo ang yugtong ito. Tahimik itong lumalago gaya mo. At bago mo pamamalayan, ang mga paghihirap na dati mong kinatatakutan ay nagiging isang kabanatang halos hindi mo na makilala. Dahil kapag ang isang Scorpio ay nakaayon sa kasaganaan, hindi ito nagmamadali. Nanatili ito. LA palatandaan ini gumagana dineeki. Isa sa mga pinakakawili-wiling bagay sa yugtong ito, Scorpio, ay hindi dumarating ang patunay bilang isang malaking anunsyo. Sa halip, nagpapakita ito bilang mga banayad na senyales, maliliit na pagbabago na ikaw lang, bilang likas na intuitive, ang tunay na makakapansin. Hindi dramatiko ang mga palatandaang ito, pero tuloy-tuloy. At ang konsistensya ang paraan ng universo para kumpirmahin ang pagkakaayon. Maaaring mapansin mong nagbabago muna ang pag-iisip mo bago pa ang laman ng iyong bank account. Ang mga alalahaning dati nagpupuyat sa iyo ay wala na ang dating kapit. Mas kalmado ka kapag iniisip ang pera, kahit hindi pa perpekto ang lahat. Ang kapayapaang iyon ay hindi pagtanggi, ito ay simula ng pagtitiwala. Isa pang palatandaan ay ang pagiging mapili. Mas malinaw na ang hangganan mo. Marunong ka nang tumanggi ng walang guilt. Lumalayo ka sa mga sitwasyong pinansyal na nakakadrain, kahit dati akala mo kailangan mo ang mga iyon. At sa nakapagtataka, ang mga pagkawalang iyon ay hindi na kasing sakit tulad ng dati. Sa halip, may nabubuksang espasyo at may mas magandang pumapalit. Bigyang pansin ang mga biglaang mensahe o usapan. May taong maaaring magbanggit ng ideya, oportunidad, o koneksyon na mas tumatatak sa isip mo kaysa karaniwan. Hindi ito mga aksidente. Binibigyang diin ng intuisyon ng Scorpio kung ano ang mahalaga bago pa man lumitaw ang resulta. Maaari mo ring mapansin na ang mga taong dati nagdududa sa iyo ay nagsisimula ng magmasid ng tahimik. Hindi sila nagtatanong pero nagmamasid sila. Iba na ang enerhiya mo. Mas kontrolado. Mas makapangyarihan. At ang pagbabagong iyon pa lang ay sapat na para magbago ang pakikitungo nila sa iyo. Marahil ang pinakamalinaw na palatandaan sa lahat ay panloob, wala ka na sa puntong kailangang ipaliwanag ang landas mo. Komportable ka ng kumilos sa katahimikan. May tiwala kang ang binubuo mo ay hindi kailangan ng audience. Ang mga palatandaang ito ay hindi basta gantimpala. Mga kumpirmasyon ito na ang desisyong ginawa mo ay aktibo na. Gumagana. Lumalawak sa ilalim ng ibabaw. Scorpio, kapag tunay ang pagbabago, hindi nito kailangan ng patunay. Kapayapaan muna ang nililikha nito. Bago ang mga resulta. At ang katotohanang nakikilala mo ang mga palatandaang ito ay ibig sabihin, mas nauuna ka na kaysa sa inaakala mo. Babala, huwag mong sirain yan ni katahimikan. Ito ang yugto kung saan maraming tao ang hindi sinasadyang pinapabagal ang sarili nilang progreso. Hindi dahil may mali silang ginagawa, kundi dahil masyado silang maagang nagsasalita.
Scorpio, ang katahimikan ang naging kalasag mo, at sa ngayon, ito rin ang iyong proteksyon. Kapag nagsisimula ng gumalaw ang pera pabor sa'yo, natural lang ang pagnanais na ibahagi ang ginhawa. Ipaliwanag ang plano. Ipaalam sa iba na sa wakas, may maganda nang nangyayari. Pero sa yugtong ito, maselan pa ang enerhiya mo. Hindi mahina kundi hinuhubog pa lang. At ang maagang paglalantad ay maaaring magpahina sa lakas nito. Sa tuwing nagsasalita ka bago paganap na mabuo ang isang bagay, nag-aanyaya ka ng mga opinyon, pagdududa, at proyeksyon na hindi naman para sa'yo. Kahit ang mga taong may mabuting intensyon ay maaaring makaistorbo sa focus mo nang hindi nila namamalayan. Alam ito ng intuition ng Scorpio, kaya mas pribado ka kaysa dati. Isa pang panganib ay ang sariling pagsabotahe dahil sa sobrang kumpiyansa. Gumagana ang desisyong ito dahil ito ay may pundasyon, may pasensya, at may malinaw na layunin. Sa sandaling maging pagmamadali o ego ang pumalit, humihina ang momentum. Ang yaman ay mas mahusay lumago sa kapaligirang may konsistensya, hindi pressure. Pangalagaan mo ang mga rutina mo. Pangalagaan mo ang mga plano mo. Pangalagaan mo ang enerhiya mo. Hayaan mong ang mga resulta ang magsalita kapag handa na sila dahil darating iyon. Hindi mo kailangang magmadali para sa patunay. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang landas mo. Ang katahimikan ay hindi pagtatago dahil sa takot. Ito ay estratehiya. At ang Scorpio ay maestro ng estratehiya. Tumutugon ang universo kapag iginagalang mo ang proseso nang hindi ito pinapakialaman. Manatiling mapagmasid. Manatiling disiplinado. Hayaan mong ang mga bagay ay maganap ng natural. Dahil ang parehong katahimikan na dati nakakapagpabigat ng loob. Ngayon ay siya mismong nagtatayo ng iyong kinabukasan. At ang pagsira rito ng masyadong maaga ay magpapabagal lamang sa lahat ng pabor na gumagalaw na para sa'yo. Scorpio, ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman nilikha para magmukhang kahanga-hanga sa paningin ng iba. Dinisenyo ito para baguhin ka muna sa loob ang mindset mo, ang pasensya mo, at ang relasyon mo sa kapangyarihan at pera. At ginawa mo ang lahat ng iyon ng tahimik, walang palakpakan. Ang binubuo mo ngayon ay hindi marupok. Ito ay may ugat. Nakabatay ito sa linaw ng isip, hindi sa desperasyon. Ang desisyong ginawa mo sa katahimikan ay iniayon ka sa isang bersyon ng sarili mo na hindi humahabol dahil alam nito. Hindi ka na naghihintay ng pahintulot para umunlad. Ikaw ay kumikilos ng may malinaw na layunin. May mga sandaling susubok bumalik ang pagdududa, ipapaalala kung gaano kahaba ang dinaanan mong landas. Hayaan mo lang itong lumipas. Ang mga alaalang iyon ay patunay ng paglago, hindi ng kabiguan. Hindi ka nawalan ng oras, nagkamit ka ng karunungan. At ang karunungan ang pundasyon ng pangmatagalang yaman. Magtiwala ka na ang mga nangyayari ngayon ay hindi kailangang pilitin. Lumipat ka na sa mas mataas na posisyon sa sandaling pinili mong kumilos ng iba. Tumutugon ang universo sa ganitong uri ng otoridad, hindi sa kaguluhan, kundi sa konsistensya. Scorpio, hindi ka kailanman itinadhanang maghirap ng maingay. Ikaw ay itinadhanang umangat ng tahimik, dahan-dahan, at makapangyarihan. At kapag naging malinaw na ang mga resulta, hindi ka magugulat dahil naramdaman mo na ang pagdating nito bago pa man ito tuluyang dumating. Panatilihin mo ang direksyon mo. Igalang mo ang katahimikan mo. Hayaan mong ang tagumpay mo ang magsalita kapag handa na ito. Dahil kapag ang isang Scorpio ay ganap na nag-commit, ang kalalabasan ay hindi na maiiwasan. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, Scorpio, maglaan ka ng sandali para damhin ito. Hindi mo kailangang kumilos agad. Hindi mo kailangang ipaalam sa kahit kanino ang naramdaman mo. Minsan, sapat na ang pagkilala para mas tumibay ang pagkakaayon. Ang katotohanang nanatili ka hanggang sa huli ay may sinasabi na tungkol sa kung nasaan ka ngayon sa iyong paglalakbay. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nag-aanunsyo ng sarili. Tahimik itong nagaganap tuloy-tuloy at may malinaw na layunin katulad mo. Magtiwala ka sa intuition mo. Magtiwala ka sa prosesong pinili mong tahakin. At higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mo. Kung nararamdaman mong nais mong magpatuloy sa pagtanggap ng ganitong mga mensaheng para sa mga kumikilos sa katahimikan at nagtatayo ng may intensyon, manatili kang konektado. Suportahan ang channel sa paraang natural para sa iyo, at hayaan mong ang mga insight na ito ay dumating sa iyo sa tamang oras. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka late.
Ikaw ay eksaktong nasa lugar kung saan kailangang naroon ang isang Scorpio bago mabuo ang isang bagay na pamatagalan. Kumilos ng kalmado. Manatiling nakatapak sa lupa. At hayaan mong ang hinaharap mo ay magbukas ng walang panghihimasok. Dinala ka ng katahimikan mo hanggang dito. At dadalhin ka pa nito ng mas malayo.